Kumusta? Ako si Carmen at muli kayong binabati sa Paninigig sa Isla. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi lamang isang kwentong bayan na narinig ko kung saan-saan. Ito ay isang bagay na tumutak sa aking isip at sa aking pagkatao kahit matagal na ang nakalipas. Mayroon tayong mga karanasan na sinubukan nating ibaon sa limot. Ngulit ang totoo ay bumabalik sila ng kusa sa ating mga panaginip at sa bawat tibok ng ating puso. Ibinabahagi ko ito sa inyo hindi lamang para takutin kayo, kundi dahil mayroong mga sikreto na hindi dapat ipagsawalang bahala, lalo na kapag nakataya ang kaligtasan ng sarili nating kadugo. Sa gitna ng Barangay Sagrada, isang liblib na nayon na tila laging nakikipaglaro sa makapal na hamog, naninirahan ang pamilya Di Makulangan. Ang lugar na ito ay napapalibutan ng mga dambuhalang puno ng balete na ang mga ugat ay tila mga daliring pilit humahawak sa lupa, nagtatago ng mga lihim na mas matanda pa sa mismong bayan. Dito, ang katahimikan ay hindi nangangahulugan ng kapayapaan. Ito ay isang babala. Si Mateo Di Makulangan, sa edad na 32, ay ang kasalukuyang haligi ng kanilang maliit na pamilya. Matangkad, may kayumbanging balat na pinatigas ng pagtatrabaho sa ilalim ng araw, at may mga matang tila laging naghahanap ng kasagutan sa isang tanong na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa kanyang puso, may namumuong pangamba na hindi kayang pawiin ng anumang modernong kaisipan. Ang kanilang tahanan, isang sinaunang bahay na bato sa vegan na minanapa sa mga ninuno, ay puno ng amoy ng lumang kandila at alikabok ng nakaraan. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay may dalang bigat, lalo na ang mga silid na bihirang buksan. Sa loob ng bahay na ito, ang bawat yabag sa sahig na nara ay dila isang bulong mula sa mga nauna sa kanila. Kasama ni Mateo ang kanyang ina na si Corazon Di Makulangan, 54 na taong gulang. Si Corazon ay isang babaeng tila tinunaw ng pighati. Payat ang kanyang pangangatawan at ang kanyang mga mata ay laging balisa. Tila may hinihintay na trahedyang kumakatok sa kanilang pintuan. Ang kanyang bawat dasal ay puno ng pait, isang paghingi ng tawad para sa mga kasalanang hindi naman siya ang gumawa. Ang pinakamalaking takot ni Mateo ay nagkatotoo sa katauhan ng kanyang nakababatang kapatid na si Isagani Di Makulangan. Sa edad na 21, si Isagani ay dapat na nasa rurok ng kanyang kabataan. Matipuno ang kanyang pangangatawan at masayahin ang kanyang disposisyon. Ngunit kamakailanan lamang ay unti-unti siyang kinakainan ng isang misteryosong karamdaman. Ang kanyang mukha ay naging maputla, ang kanyang mga mata ay nawalan ng kislap, at ang kanyang lakas ay tila hinigop ng isang hindi nakikitang nilalang. Ang mga doktor sa lungsod ay walang maibigay na paliwanag. Ang lahat ng pagsusuri ay negatibo, ngulit ang katawan ni Isagani ay patuloy na bumabagsak, tila isang kandilang unti-unting nauubos sa gitna ng dilim. Sa isang madilim na sulok ng kanilang tahanan, nakaupo si Remedios, o mas kilala bilang Lola Meding. Sa edad na 78, ang kanyang puting-puting buhok at maliit na tindig ay nagtatago ng isang malawak na kaalaman sa mga sinaunang ritual at paniniwala. Siya ang tanging nakakaalam kung bakit ang bawat panganay sa kanilang lipi ay tila may nakasulat na malungkot na wakas. Hawak ni Lola Meding ang lumang talaarawan ni Don Tiburcio, isang aklat na balot ng balat ng hayop na naglalaman ng mga madidilim na kabanata ng kanilang kasaysayan noong taong 1896 at 1945. Ang aklat na ito ay hindi lamang koleksyon ng mga salita. Ito ay isang saksi sa isang sumpa na nananalaytay sa kanilang dugo. Isang gabi, habang ang hamog sa Barangay Sagrada ay mas makapal kaysa sa dati, napansin ni Mateo ang kwintas na itim na perlas sa leeg ni Isagani. Ito ay isang mahiwagang alahas na sinasabihing invisible na tanikalang nag-uugnay sa bawat panganay na anak ng mga Di Makulangan. Sa bawat putubok ng tuso ni Isagani,
Ang mga perlas ay tila naglalabas ng isang malamig na liwanag na tanging si Mateo lang ang nakakakita. Doon niya napagtanto na ang sakit ng kanyang kapatid ay hindi isang simpleng malas. Ito ay ang pagsisimula ng pagbabayad sa isang utang na matagal nang ikinubli ng kanilang mga ninuno. Ang insidenteng ito ang nagtulak kay Mateo na harapin ang katotohanan. Hindi na sapat ang pagdarasal o ang pag-asa na gagaling si Isagani sa tulong ng agham. Kailangan niyang pasukin ang mundo ng mga anino, ang mundo kung saan ang agimat ng lahi ang tanging proteksyon laban sa mga espiritong hindi matahimik. Sa kanyang paglalakbay patungo sa bundok ng pananampalataya, kailangang iwanan ni Mateo ang kanyang pagiging rasyonal at tanggapin ang bigat ng kanyang pagkakakilanlan. Ang bawat hakbang niya ay tila binabantayan ng mga espiritu ng nakaraan. Naghihintay kung siya ba ay susuko o lalaban para sa kaligtasan ng mga susunod na henerasyon. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay nabasag ng isang mahinang bulong ni Lola Meding. Sinabi niya na ang sumpa ay hindi basta-basta mapuputol ng ritual lamang. Ito ay nangangailangan ng masakit na pag-amin at isang madugong pakikipagtuos sa sariling dugo. Habang nakatingin si Mateo sa nanghihinang katawan ni Isagani, naramdaman niya ang malamig na haplos ng hangin na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang nakaraan ay hindi na lamang isang kwento. Ito ay isang buhay na anino na ngayon ay handa ng lumamon sa huling pag-asa ng kanilang pamilya. Ang bawat tibok ng puso ni Mateo ay naging hudyat ng isang labanang hindi niya ginusto, ngunit kailangang tapusin. Ang kadiliman ay maaaring pansamantalang umurong, ngunit ang mga bakas ng sumpa ay mananatiling nakatago. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling magparamdam sa bawat isinisilang sa kanilang lipi. Ang kalayaan ay isang patuloy na pakikibaka at ang nakaraan ay laging nakamasid mula sa mga anino ng kasaysayan, naghihintay sa susunod na biktima. Ang hangin sa loob ng bahay na bato ay naging kasing bigat ng basang lupa. May halong amoy ng nabulok na kandila at luma ng alikabok na tila sumasakal sa bawat hininga ni Mateo. Sa tabi ng kama, si Corazon ay hindi tumitigil sa pag-iyak. Ang kanyang mga mata ay pagod na sa pagluha, habang hinahaplos ang nanlalamig na kamay ni Isagani. Ang bawat pag-atungal ni Corazon ay humihiwa sa katahimikan ng gabi. Isang tunog ng ina na unti-unting nawawalan ng pag-asa habang pinagmamasdan ang kanyang anak na tila kinakain ng isang sakit na walang pangalan. Ang balat ni Isagani ay naging kasing puti ng abo at ang kwintas na itim na perlas sa kanyang leeg ay tila humihigpit. Ang bawat butil nito ay naglalabas ng isang malapot at madilim na enerhiya na tila sumisipsip sa natitirang lakas ng binata. Lumapit si Meding sa kanila. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalangan. Hawak niya ang lumang talaarawan. Ang mga pahina nito ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Tumingin siya ng malalim kay Mateo, isang tingin na puno ng pagsisisi at takot. Sinabi ni Meding na ang mga anino sa sulok ng silid ay hindi lamang mga laro ng liwanag. Sila ang mga saksi ng isang kasunduan na nabuo sa gitna ng digmaan at himagsikan. Ipinaliwanag niya na noong taong 1896, sa gitna ng kaguluhan laban sa mga Kastila, isang ninuno nila ang nagtaksil sa sariling dugo kapalit ng kapangyarihan at kaligtasan. Ang pagtataksil na iyon ay hindi lamang isang pagkakamali. Ito ay isang ritual na nag-alay sa bawat panganay ng kanilang lipi sa mga nilalang na naninirahan sa ilalim ng mga dambuhalang puno ng balete sa Barangay Sagrada. Habang nagsasalita si Meding, ang mga bintana ng mansyon ay nagsimulang gumaralgal kahit walang hangin sa labas. Naramdaman ni Mateo ang agimat ng lahi na nakasabit sa kanyang baywang na tila nagbabaga. Isang babala na ang mga espiritu ay narito na at nakikinig. Hindi ito simpleng kwento ng nakaraan. Ito ay isang buhay na banta na naniningil na ng utang.
Si Corazon ay napasigaw nang biglang bumukas ang mga mata ni Isagani. Ngunit ang mga ito ay wala ng kulay, puro puti lamang at tila nakatingin sa isang mundong hindi nakikita ng mga mortal. Ang boses na lumabas sa bibig ni Isagani ay hindi kanya. Ito ay isang koro ng mga boses, luma at puno ng pighati, na nagsasabing ang oras ng pagbabayad ay dumating na. Si Mateo ay naurong. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na tila lalabas sa kanyang dibdib. Hindi niya matanggap na ang lahat ng paghihirap ng kanyang pamilya ay bunga ng isang kasalanang hindi naman nila ginawa. Ngunit ayon kay Meding, ang dugo ay hindi nakakalimot. Ang bawat patak ng dugo na dumanak noong 1945 sa ilalim ng pananakop ng mga Hapon ay lalong nagpatibay sa tanikalang nakagapos sa kanila. Ang kanilang mga ninuno ay gumamit ng itim na sining upang mabuhay, at ang bawat buhay na iniligtas noon ay may katumbas na buhay na kukunin ngayon. Ang silid ay tila lumiliit. Ang mga dingding na bato ay tila bumubulong ng mga pangalan ng mga naunang panganay na pumanaw sa misteryosong paraan. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na usok ang nagsimulang mamuo sa paanan ng kama ni Isagani. Ang usok ay dahan-dahang nagkaroon ng hugis, isang anyo ng isang tao na may mahabang kuko at mga matang kasing pula ng nagbabagang uling. Ito ang tagasingil, ang espiritong nagbabantay sa sumpa ng mga dimakulangan. Si Corazon ay humarang sa harap ng kanyang anak. Sinusubukang itaboy ang anino sa pamamagitan ng kanyang mga dasal. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila naglalaho sa hangin. Walang bisa ang mga banal na salita sa isang utang na nakasulat sa dugo. Napagtanto ni Mateo na ang agimat ng lahi ay hindi lamang proteksyon. Ito ay isang susi. Kinuha niya ang anting-anting at hinawakan ito ng mahigpit hanggang sa bumaon ang tanso sa kanyang palad. Ang dugo niya ay dumaloy sa agimat at isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa silid. Ngunit ang liwanag na ito ay hindi nagdala ng kapayapaan. Sa halip, ipinakita nito ang mga mukha ng kanilang mga ninuno na nakapaligid sa kanila. Mga kaluluwang hindi matahimik at nagmamakaawa ng kapatawaran. Ang bawat mukha ay may marka ng itim na perlas, isang simbolo ng kanilang pagkaalipin sa sumpa. Sinigawan ni Medin si Mateo na kailangan niyang magdesisyon. Ang ritual ng pagpuputol ay hindi lamang tungkol sa pagsira sa kwintas. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa lahat ng trauma at sakit ng nakaraan at pag-ako sa parusang dapat ay para sa lahat. Ang presyo ng kalayaan ni Isagani ay maaaring ang sariling kaluluwa ni Mateo. Habang ang anino ay unti-unting lumalapit kay Isagani, naramdaman ni Mateo ang isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, wala siyang nakitang sinuman, ngunit ang bulong sa kanyang tenga ay malinaw. Ang nakaraan ay hindi kailanmang namamatay. Ito ay naghihintay lamang na muling isilang. Ang tensyon sa loob ng bahay na bato ay umabot sa sukdulan nang ang lahat ng salamin sa silid ay sabay-sabay na nabasag. Ang mga piraso ng bubog ay tila lumulutang sa hangin, sumasalamin sa libu-libong versyon ng trahedya ng kanilang pamilya. Si Mateo, sa gitna ng panganib, ay tumingin kay Isagani na ngayon ay nagsisimula ng mangisay. Ang bawat tibok ng puso ng kanyang kapatid ay tila isang huling hudyat. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang harapin ang kadiliman na matagal nang nagtatago sa kanilang kasaysayan. Bago pa tuluyang lamunin ng Barangay Sagrada ang huling pag-asa ng kanilang lipi. Ang labanang ito ay hindi na lamang para sa buhay ni Isagani. Ito ay para sa bawat kaluluwang nakagapos sa sumpa. Isang madugong pakikipagtuos na magtatakda kung ang kanilang pangalan ay mabubura na sa listahan ng mga isinumpa o kung mananatili silang bilanggo ng mga anino habang buhay. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan matapos mabasag ang mga salamin,
Taning ang mabigat na paghinga ni Mateo ang maririnig sa loob ng silid. Ang bawat piraso ng bubog na lumulutang sa hangin ay tila mga bintana sa nakaraan, nagpapakita ng mga tagpong puno ng dugo at pagsisisi. Nakita ni Mateo ang kanyang sarili sa mga refleksyong iyon, hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang huling depensa ng kanyang lahi. Ang aninong taga-singil ay muling sumugod. Ang mga kuko nito ay tila humihiwa sa mismong hangin. Ngulit sa pagkakataong ito, hindi na umatras si Mateo. Itinaas niya ang agimat ng lahi na nababalot na ng kanyang sariling dugo. Ang tanso ay nag-init, nagbabaga sa isang kulay na hindi kayang ipaliwanag ng sining o siyensa. Ramdam niya ang bawat pintig ng puso ng mga nauna sa kanya, ang kanilang mga takot, ang kanilang mga pagkakamali, at ang bigat ng kwintas na itim na perlas na tila sumasakal sa kanyang espiritu. Biglang lumitaw sa gitna ng kadiliman ang anyo ni Don Tiburcio, ang pinagmula ng lahat ng pighati. Ang kanyang mukha ay isang guho ng pagkakasala. Ang mga mata ay walang lamang kundi pagsisisi. Sa leeg ng matanda ay nakapulupot ang orihinal na kwintas. Ang bawat perlas ay nangingitim sa bigat ng mga kaluluwang kinuha nito. Napagtanto ni Mateo na ang sumpa ay hindi matatapos sa pagdadasal lamang. Kailangan niyang wasakin ang pinakaugat ng ugnayan. Sa isang mabilis na dalaw, sununggaba ni Mateo ang anino ni Don Tiburcio, hindi gamit ang pisikal na lakas, kundi gamit ang kanyang buong pagkatao. Ang agimat ay idiniin niya sa itim na perlas na suot ng kanyang ninuno. Isang nakapangingilabot na tili ang umalingaw-ngaw sa buong bahay na bato. Isang tunog na tila galing sa ilalim ng lupa. Pinagsama-samang iyak ng mga sanggol at hikbi ng mga matatanda. Ang itim na usok na bumabalot kay Isagani ay nagsimulang humiwalay. Tila hinihigop pabalik sa agimat na hawak ni Mateo. Ang bawat perla sa kwintas ay isa-isang sumabog, naglalabas ng isang malapot at maitim na likido na agad naglalaho bago pa man tumama sa sahig. Sa bawat pagsabog, nararamdaman ni Mateo ang isang bahagi ng kanyang sarili na tila pinupunit, isang masakit na pag-alis ng pamanang hindi niya kailanmang ninais. Ngulit kasabay nito, ang maputlang mukha ni Isagani ay nagsimulang magkaroon ng kulay. Ang pangimisay ng kanyang kapatid ay huminto, at ang mga mata nito, na dati ay puno ng kadiliman, ay dahan-dahang bumukas at nagpakita ng liwanag ng buhay. Si Lola Meding ay napaluhod sa gilid. Ang kanyang mga labi ay mabilis na gumagalaw sa isang huling ritual ng paglilinis. Ang amoy ng lumang kandila ay napalitan ng samyo ng sariwang lupa at hamog mula sa bundok ng pananampalataya. Ang mga anino ng mga ninuno na nakapaligid sa kanila ay nagsimulang maglaho, hindi na bilang mga bilanggo, kundi bilang mga kalulumang sa wakas ay pinayagang makapagpahinga. Ang huling perlas, ang pinakamalaki at pinakamaitim, ay nanatili sa palad ni Mateo. Ito ang simbolo ng kanyang sariling buhay, ang kabayaran para sa kaligtasan ng susunod na henerasyon. Alam ni Mateo na kuwanga sa kanya ito, ang kanyang koneksyon sa kasaysayan ng mga dimakulangan ay mapuputol ng tuluyan. Ngulit ang kapalit ay ang pagkawala ng kanyang sariling alaala sa puso ng mga susunod na isisilang. Sa isang huling pagsisikap, ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata at dinurob ang huling perlas gamit ang agimat. Isang puting liwanag ang sumabog sa loob ng silid, mas maliwanag kaysa sa anumang umaga sa Barangay Sagrada. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng trauma ng nakaraan, at ang lahat ng invisible na tanikala ay naglaho sa isang iglap. Nang muling dumilat si Mateo, ang silid ay payapa na. Ang mga bubog sa sahig ay naging alabok na lamang. Si Corazon ay nakayakap na kay Isagani, umiiyak ng kagalakang na hindi na nahahaluan ng takot. Ang sumpa ay wala na. Ang utang ay bayad na. Lumabas si Mateo sa balkonahe ng bahay na bato. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat sa likod ng mga dambuhalang puno ng balete. Ang hamog na laging nakabalot sa nayon
ay dahan-dahang napapawi. Inilalantad ang kagandahan ng lupain na matagal nang ikinubli ng kadiliman. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mga palad, nakita ni Mateo ang isang manipis at itim na linya na nakaukit sa kanyang balat, isang bakas na hindi kailanmang mabubura. Ang kalayaan ay nakamit, ngunit ang kasaysayan ay laging nagiiwan ng marka. Ang mga susunod na isisilang sa lipi ng mga Dimakulangan ay hindi na dadanas ng trahedyang dinanas ng kanilang mga ninuno, ngunit ang kwento ng kanilang pakikibaka ay mananatiling nakabaon sa kanilang dugo bilang isang paalala. Ang lahat ng ito ay natapos na, o iyon ang nais nating paniwalaan. Habang naglalakad ako palayo sa mansyong iyon, ramdam ko pa rin ang tingin ng nakaraan sa aking likuran. Ang katahimikan sa Barangay Sagrada ay hindi na nakatatakot. Ngunit ito ay isang paalala na ang bawat bagong simula ay itinayo sa ibabaw ng mga abo ng lumang sakit. Ang mga marka sa ating puso ay hindi laging sumpa. Minsan, ang mga ito ay mga mapa na nagtuturo sa atin kung paano huwag nang bumalik sa dilim. Ang kasaysayan ay hindi na humahabol sa amin. Muli ito ay nananatiling nakamasid. Naghihintay na matiyak na ang mga aral ng nakaraan ay hindi malilimutan sa gitna ng liwanag ng bagong araw. Ang aming pamilya ay malaya na, mulit ang bawat tibok ng puso ay isang pasasalamat sa kalayaang binili ng dugo at pananampalataya. Sa huli, ang pinakamalakas na agimat ay hindi ang tanso o perlas, kundi ang lakas ng loob na harapin ang sariling amino at sabihing hanggang dito na lamang. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like at subscribe para sa mas marami pang updates.